Ako si Aling Teresa, 24 anyos, taga Quezon City. Akala ko noon, simpleng pagbisita lang sa ospital ang magiging sagot sa mga nararamdaman kong sakit sa katawan. Pero hindi ko alam, doon pala magsisimula ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Martes ng umaga, gaya ng dati, hirap akong bumangon mula sa higaan. Kahit 10 oras akong natutulog, para pa ring wala akong lakas. Laging may hilo, may pananakit ng tiyan, at hirap akong kumain. Ang anak ko, si Marco, ang laging nag-uudyok sa akin na magpatingin ulit. Ma, hindi po pwedeng ganyan ka na lang palagi. Sobra na to, sabi niya. Pero ramdam ko ang inis kaysa malasakit sa tono niya. Ang asawa niya naman, si Olivia, masigla ang pagkukumbinsi. Nay, kailangan nating malaman kung ano ba talaga yung sakit mo. Lahat kami nag-aalala. Anya, sabay bigay ng ngiti na parang laging may tinatago. Sa ospital, puno ng tao ang lobby. 3 buwan na akong paikot-ikot sa mga test, pero laging walang malinaw na sagot. Ang tawag ng doktor ko, si Dr. Villanueva, ay misteryosong kondisyon. Ibig sabihin, hindi nila alam kung ano talaga ang nangyayari sa akin. MRI, dugo, konsultasyon, paulit-ulit, pero pakiramdam ko, unti-unti akong nauupos. Habang hinihintay ko ang tawag, nanginginig ang mga kamay ko. Mula 2 linggo na, parang lumalala ang panginginig. Tinawag ako ng nurse, isang babae ring halos kasing edad ko. May kabutihan sa mga mata niya at nakalagay sa name tag ang pangalang Sara. Tahimik siya habang kinukuha ang vital signs ko. Hindi gaya ng ibang nurse na madaldal, siya parang kabado. Panay ang sulyap niya sa pinto. "Kamusta po pakiramdam niyo?" tanong niya, pero halatang pilit ang boses. "Ganun pa rin," sagot ko. Madalas pagod, hilo at halos hindi makatayo. Mabuti na lang si Olivia ang gumagawa ng lahat ng pagkain at siya rin ang tumutulong sa gamot ko. Hindi ko alam kung paano ako makakaraos kung wala siya. Napansin kong biglang tumigas ang panga ni Sara nang mabanggit ko ang pangalan ni Olivia. Hindi siya nagsalita agad, bagkus ay pinagpatuloy lang ang pagkuha ng blood pressure ko. Pagkatapos maingat niyang tinanong, "Consistent po ba ang mga sintomas?" Isa lang ang posibleng gumawa, si Nurse Sara. Siya lang ang lumapit sa akin bago ko nakita ang papel. Bigla kong naalala ang titig niya kanina, yung halatang takot pero hindi niya masabi. Posible bang siya ang nagbigay ng babala? Sandali lang at pumasok si Dr. Villanueva. Nakangiti pa rin siya gaya ng dati, walang kaalam-alam sa kaguluhang bumabagabag sa utak ko. "Diang, Teresa, kumusta po tayo ngayon?" Mabilis niyang tanong. Agad kong isinuksok ang papel sa bag ko, pilit pinapakalma ang sarili. "Ayos lang po," mahina kong sagot kahit ramdam kong nanginginig pa rin ang boses ko. Tiningnan niya ang resulta ng mga huling test. "Ganun pa rin, wala pa rin tayong tiyak na dahilan. Kailangan nating mag-request ng mas espesyal na tests." Tumango ako, pero hindi ko na halos narinig ang mga susunod niyang paliwanag. Ang isip ko lumilipad na dahil sa sulat na iyon. Nang matapos ang konsultasyon, lumabas ako ng ospital na parang wala sa sarili. Nakaupo ako sa kotse sa parking area, hawak-hawak pa rin ang papel. Ang kalahati ng utak ko gustong itapon iyon at magpanggap na walang nangyari. Pero ang isa pang bahagi ng sarili ko, nagsasabing ito ang pinakamahalagang babala sa buhay ko. Habang nagmamaneho pa uwi, halos hindi ko makita ang daan sa pagkalito. At pagdating ko sa bahay, unang bumungad sa akin ay ang kotse ni Olivia na nakaparada na. Pagdating ko sa garahe, ilang minuto akong nakaupo lang sa loob ng kotse. Hindi ko agad magawang bumaba. Sa bintana ng kusina, tanaw ko si Olivia. Abala na namang nagluluto. Noon, nakakaaliw ang amoy ng kanyang mga niluluto. Pero ngayong hawak ko ang babala mula sa ospital para na itong nakakasulasok. Nakita ko siyang may hinawakan mula sa maliit na bote bago muling ibinalik sa kanyang bag. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, parang biglang nagkaroon ng ibang kulay ang lahat ng nakikita ko. Ang bahay na dati puno ng alaala, ngayon parang bitag na nakabukas para sa akin. Huminga ako ng malalim at pumasok na sa loob. Bumungad agad ang bango ng sabaw na niluluto niya. "Nay,
Nandito na po kayo. Kumusta raw, sabi ni Dr. Villanueva? Masiglang bati ni Olivia habang pinupunasan ang kamay niya sa tuwalya. Wala pa rin daw malinaw na sagot. Pilit kong isinagot. Pinapakalma ang boses ko. Ay, nakaka-frustrate naman yan. Pero huwag kayong mag-alala. May niluto akong tinolang manok. Paborito nyo. Gagaan ang pakiramdam nyo pagkatapos nito, sabi niya. Sabay ngiti na parang sanay na sa pag-iensayo. Umupo ako sa sofa, nagkunwaring pagod. Hindi ako masyadong gutom ngayon, sabi ko. Sa gilid ng mata ko, napansin ko ang mabilis na pagpitlag ng kanyang ngiti bago niya ito muling inayos. Nay, dapat kumain kayo. Mahina na nga po kayo. Lalo kayong manghihina kung hindi kayo kakain, mariin niyang sabi. Naalala ko bigla ang almusal kaninang umaga. Ang itlog na may kung anong mapait na lasa. Noon, inisip kong dahil lang sa matinding hilo ko. Pero ngayon, nagdududa na ako. Baka may halo iyon. Pasensya na, Olivia. Masakit ang tiyan ko, palusot ko, sabay tingin sa kanya. Para bang nagningning ang mga mata niya sandali, ngunit agad niya itong tinakpan ng malambing na ngiti. Siguro dapat magpatingin na rin tayo sa espesyalista sa memorya. Nay, dagdag pa niya. Napansin ko kasing madalas kayong nakakalimot nitong mga araw. Baka lumalala na. Napako ako. Kanina lang, normal ang usapan namin sa doktor, pero ngayon, pinapakita niya sa ibang paraan na para bang nagiging ulyanin na ako. Habang nakikinig sa kanya, naramdaman kong parang unti-unti niya akong inihahanda sa isang kwento kung saan ako ang bida, ngunit sa papel ng isang mahina at wala sa Umakyat ako sa kwarto, kunwari magpapalit ng damit, pero ang totoo'y kailangan ko ng sandaling mapag-isa. Isinara ko ang pinto at agad nilak. Inilabas ko ang maliit na papel na iniwan ni Nurse Sara at muling binasa. May gustong pumatay sa iyo. Dahan-dahan, huwag mong pagkakatiwalaan ang kahit sino sa pamilya mo. Napakapit ako sa dibdib ko, ramdam ko ang matinding kaba. Totoo ba ito? Si Olivia ba talaga ang tinutukoy niya? Habang iniisip ko, unti-unting nagsimulang kumonekta ang mga alaala. Noong isang linggo, sinasabihan niya akong huwag na raw akong lumabas mag-isa. Baka himatayin ako. Siya rin ang palaging naghahain ng pagkain at gamot ko. Kahit minsan, sinasabi kong kaya ko naman. Lagi niya akong kinukumbinsi na magpahinga at huwag na masyadong makisalamuha sa mga kaibigan o kapitbahay. Sa salamin ng aparador, nakita ko ang refleksyon ko, maputla, payat at may malalalim na eye bags. Para akong dahan-dahang nalulusaw. Tumunog ang cellphone ko. Mensahe mula kay Marco, ang anak ko. Sabi ni Olivia, parang nalilito ka na naman kanina. Ma, baka kailangan na nating kumuha ng mas tutok na tagapag-alaga. Nanginig ang kamay ko. Kanina lang, normal ang pakikipag-usap ko kay Olivia. Pero heto at iba na agad ang kwento niya kay Marco. Dahan-dahan niya akong pinapakita na parang hindi na ako mapagkakatiwalaan. Nag-type ako ng sagot. Ayos lang ako anak, medyo pagod lang. Mag-usap tayo bukas. Pero sa loob-loob ko, alam kong baka huli na ang bukas. Sa labas ng kwarto, narinig ko ang boses ni Olivia. Nay, may ginawa akong tsaa para mabilis kayong makatulog. Magiging maayos ang tulog niyo ngayong gabi. Napatingin ako sa pinto. Naroon siya sa kabila, dala ang tasa ng tsaa na ilang buwan ko nang iniinom gabi-gabi. At bigla kong naisip, baka iyon mismo ang dahilan kung bakit laging mabigat ang pakiramdam ko pagkagising. Sandali lang, nagpapalit pa ako. Sigaw ko, pilit na. Pinapakalma ang boses ko. Narinig kong umalis ang kanyang mga yabag palayo sa pinto. Naiwan akong nakahawak sa papel na ibinigay ni Nurse Sara. At sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw sa akin, kung gusto kong mabuhay, kailangan kong malaman kung sino ang talagang nag-aalaga sa akin at sino ang unti-unting pumapatay sa akin. Tahimik akong bumaba ng kwarto nang makatiyak na nasa kusina si Olivia. Dahan-dahan akong dumungaw mula sa pintuan at nakita ko siyang nakatalikod, abala sa nilulutong sabaw. Habang iniikot ang sandok, kinuha niya muli ang maliit na bote mula sa kanyang bag. Hindi ko napigilang mapahawak sa dibdib ko sa kaba.
Pinanood ko siyang dahan-dahang nagpatulo ng ilang patak ng malinaw na likido sa sabaw. Parang ordinaryong sangkap lang ang idinadagdag niya. Pero sa mata ko, para itong lason. Pagkatapos, maingat niyang isinara ang bote at itinago ulit sa kanyang bag. Walang bakas ng pagkabalisa sa kanyang mukha, para bang sanay na siya sa ginagawa. Mabilis akong umakyat muli sa kwarto at isinara ang pinto. Nanginginig pa rin ang tuhod. Huminga ako ng malalim. Pinipilit iproseso ang nasaksihan ko. Hindi na ito haka-haka. Hindi na ito guni-guni. Nakita ko mismo, may nilalagay si Olivia sa pagkain ko. Maya-maya, kumatok siya. Nay, nakahanda na po ang sabaw. Inakyat ko na rin ang tsaa. Kumain na po kayo para lumakas kayo. Narinig kong inilapag niya ang tray sa labas ng pinto. Salamat. Kunin ko na lang mamaya. Pilit kong sagot. Iniingatan na huwag mabasag ang tinig ko. Pagkaalis niya, binuksan ko ang pinto at kinuha ang tray. Inilagay ko ito sa mesa sa loob ng kwarto at ilang minuto lang tinitigan ko ang mangkok ng mainit na sabaw at tasa ng tsaa. Sa unang tingin, normal na pagkain. Parang inihanda mula sa malasakit ng isang mabuting manugang. Pero ngayong alam ko ang totoo, mukha itong bitag na inaabangan lang ang susunod kong hakbang. Kinuha ko ang cellphone ko at kinunan ng larawan ang tray, ang sabaw, ang tsaa, pati na ang maliit na plato ng biskwit. Pagkatapos, itinapon ko ang sabaw sa lababo ng banyo at ang tsaa ay dahan-dahan kong ibinuhos sa inidoro. Pinilit kong mag-iwan ng kaunting bakas na parang kinain ko para hindi mahalata. Pagbalik ko sa kwarto, naupo ako sa kama. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang buwan, hindi ko kinain o ininom ang kahit anong inihanda ni Olivia. At doon ko napansin, mas malinaw ang isip ko, mas magaan ang pakiramdam ng katawan ko. Para akong nagising mula sa isang bangungot. At sa gabing iyon, nang nakahiga ako sa kama, pinangako ko sa sarili ko, bukas, magsisimula akong lumaban. Kinabukasan, nagising akong mas malinaw ang isipan kaysa sa mga nakaraang buwan. Wala ang mabigat na hilo at kakaibang pagod na lagi kong nararamdaman tuwing umaga. Sa loob-loob ko, lalo nitong pinagtibay ang hinala ko. May nilalagay nga si Olivia sa mga pagkain at gamot ko. Eksaktong 7:30 ng umaga, kumatok siya sa pinto. "Nay, good morning. May dala akong almusal. Scrambled eggs, tinapay, juice, at nandito na rin ang mga gamot nyo," masigla niyang sabi. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang tray na dala niya. Nakalagay doon ang 3 pirasong tableta sa isang maliit na platito. Ilang buwan ko na iyong iniinom araw-araw, pero ngayon ko lang tiningnan ng maigi. Hindi ako masyadong gutom ngayon, Olivia. Siguro tinapay lang ang kakainin ko, maingat kong sagot. Nakita ko ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga bago siya ngumiti ulit. "Nay, kailangan niyo pong kainin lahat. Payat na kayo. At huwag niyong kalimutan ng gamot," mahigpit na bilin ni Dr. Villanueva. Pagkaalis ni Olivia, agad kong kinuha ang cellphone at tinawagan ang klinik ni Dr. Villanueva. Mabait ang receptionist na sumagot. "Ma'am, wala po kayong nakalist na maintenance medicine. Huling prescription na binigay sa inyo ay vitamins at pain reliever, mahigit 6 na buwan na po iyon." Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Kung ganoon, ano ang iniinom ko nitong mga nakaraang buwan? Saan nanggaling ang mga tableta na laging inihahain ni Olivia? Pakisabi po kay doktor na gusto ko siyang makausap mamayang hapon kahit anong oras, halos pabulong kong sabi. "Pwede po kayo ng 3 on pork, ma'am," sagot ng receptionist. Pagkababa ng tawag, agad kong kinuha ang mga bote ng gamot na nasa cabinet sa banyo. 3 lahat iyon. Una kong tiningnan ang label, puro luma, petsang 6 na buwan na ang nakalagay. Dapat ubos na iyon, pero bakit kalahati pa lang ang nababawas? Nanginig ang kamay ko habang tinititigan ang mga tableta. Tinawagan ko ang anak kong si Marco, pero ayon sa sekretarya niya nasa hearing daw siya buong araw.
wala akong nagawa kundi mag-iwan ng voice message. Anak, kailangan kitang makausap agad. May mahalaga akong natuklasan tungkol sa kalusugan ko. Pakiusap, tawagan mo ako. Pagkatapos, nagdesisyon akong tawagan ang kapatid ko sa Batangas, si Linda. Ate, kumusta ka na? Alam mo ba, nung bumisita ka dito, parang mas maayos ka. Walang kalituhan, walang sakit ng ulo, normal na normal ka. Humigpit ang hawak ko sa cellphone. Linda, sinabi ni Olivia kay Marco na parang lumilito na ako, na nakakaligtaan ko ang mga bagay. Totoo ba iyon noong nandyan ako sa inyo? Hindi maayos ka. Oo, pagod ka, pero malinaw ang isip mo. Ngayon lang kita narinig na parang nag-aalala ng sobra, mariin niyang sagot. Doon lalo kong naramdaman na may mali talaga. Ang mga sintomas ko, lumalabas lang kapag nasa bahay ako, kapag si Olivia ang naghahanda ng pagkain at gamot ko. Linda, sa tingin ko, may kinalaman siya dito, mahina akong sabi. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Teresa, pakinggan mo ako, umalis ka na dyan, umuwi ka muna sa akin, bago pa mahuli ang lahat. Bumukas ang pinto ng garahe. Narinig ko ang makina ng kotse ni Olivia. Napaawang ang bibig ko sa gulat. Maaga siyang umuwi mula sa trabaho. Linda, kailangan kong ibaba to. Dumating na siya. Mabilis kong bulong. At doon nagsimula ang kaba na parang sasabog na ang dibdib ko. Nagmamadali kong ibinaba ang tawag kay Linda. Hindi naman sa ganun, Olivia. Gusto ko lang maging maingat. Sagot ko, sabay tingin sa sahig. Lumapit siya ng bahagya, inilapit ang mukha niya sa akin. Minsan iniisip namin ni Marco, baka kailangan niyo na ng mas matinding tulong, yung may bantay sa inyo gabit araw. Parang tinusok ng karayom ang dibdib ko sa narinig. Assisted living? Kaya pala ilang beses niya akong binabanggit na parang malilimutin na ako. Unti-unti niya akong pinapakita na mahina. Hanggang sa maisipan nilang ipalagay ako sa isang lugar na mas lalo akong walang laban. Ngumiti ako ng pilit. Tingnan na lang natin mamaya pag kinausap ko si doktor. Ngunit sa loob-loob ko, alam ko, mas lalong nagiging delikado ang sitwasyon ko. Nang makaalis si Olivia para saglit na bumili raw ng pandesal sa panaderya, mabilis kong kinuha ang pagkakataon. Lumapit ako sa mesa at kinuna ng litrato gamit ang cellphone ko ang mga inihandang pagkain, ang mangkok ng tinola, ang inihaw na bangus, at maging ang baso ng sabaw na nakalagay pa sa gilid. Pagkatapos, itinapon ko ang laman ng mangkok sa lababo at itinago ang mga tira sa basurahan. Tinakpan ko ng dyaryo para hindi niya mapansin. Ganoon din ang ginawa ko sa juice, dahan-dahan kong ibinuhos sa inidoro. Pagbalik ko sa sala, pilit kong inayos ang mukha ko na parang busog ako at masaya sa kinain. Nang bumalik si Olivia, agad siyang ngumiti. Nay, busog na ba kayo? Oo, masarap ang tinola. Salamat anak. Pagsisinungaling ko, sabay hawak sa tiyan na parang puno. Magandang pakinggan yan, sagot niya, sabay tingin sa tray. Lahat na ubos? Oo, lahat. Ramdam kong pinag-aralan niya ang mukha ko, naghahanap ng bakas ng kasinungalingan, pero nagtagumpay akong manatiling kalmado. Sa mga sumunod na oras, pakiramdam ko mas malinaw ang isip ko kaysa dati. Hindi ako inaantok, hindi ako groggy, at kaya kong mag-isip ng diretsyo. Doon ko unang naramdaman na totoo talaga ang hinala ko, ang sakit na bumabalot sa akin. Hindi galing sa katawan ko kundi sa isang taong unti-unting sumisira dito. Lumapit ako sa kabinet sa banyo at muling tiningnan ang mga bote ng gamot. Kinuha ko ang isa at binuksan, ibinuhos sa palad ko ang 3 tableta. Sa unang tingin, parang ordinaryo. Pero pagpasok ni Marco sa aking kwarto, dala niya ang tray ng hapunan. Kasunod niya si Olivia, nakangiting parang walang nangyayari. Nay, kumain po kayo. Sabi ni doktor, kailangan nyo ng sapat na nutrisyon. Sabi ni Marco, sabay abot ng plato ng adobo at isang baso ng juice. Tinitigan ko ang anak ko. Nakita ko ang pagod sa kanyang mukha, halatang stressed mula sa trabaho.
Pero higit pa roon, ramdam kong unti-unti nang nahuhulog siya sa bitag ng asawa niya. Marco, anak, maayos naman ako. Pero gusto kong personal na makausap si doktor bukas. Gusto kong malinawan tungkol sa mga gamot na ito, mariin kong sabi. Saglit siyang natigilan. Bago pa man siya makasagot, sumabat agad si Olivia. Nay, kanina pa po tayo nag-uusap tungkol dito. Hindi po ba sinabi ko na nakausap ko na si doktor? Pareho lang din naman ang sasabihin niya. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang sarili kong sumigaw. Iba pa rin kung ako mismo ang makakarinig mula sa kanya. Mahina akong sabi. Napatingin si Marco kay Olivia, halatang nagdadalawang isip. Pero sa huli, tumango siya. Sige ma, sasamahan kita bukas. Napatingin ako kay Olivia. Kita ko ang pagkibot ng kanyang labi pero agad niyang tinakpan ng peke ng ngiti. Oo nga, mabuti na rin iyon para malinaw. Nang lumabas sila ng kwarto, mabilis kong isinara ang pinto. Nilabas ko ang cellphone at muling tiningnan ang mga litrato ng pagkain at gamot na kinunan ko. Hindi sapat ang mga iyon bilang ebidensya pero kailangan kong mag-ipon ng mas malinaw na patunay. Pagbalik ni Olivia, dala ang tasa ng tsaa. Kumatok siya sa pinto. Nay, eto na ang tsaa na pampatulog ninyo. Hindi ako sumagot. Hinintay kong bumalik ang kanyang mga yabag pababa bago ko kinuha ang tasa at inilagay sa mesa. Kinunan ko ulit ng litrato at pagkatapos itinapon ko sa lababo ng banyo. Nang gabing iyon hindi ako natulog. Nagpanggap akong tulog nang silipin ni Olivia ang kwarto ko. Pinikit ko ang mga mata ko. Pinakiramdaman ang kanyang mga yabag na mabagal at maingat na lumapit bago muling lumabas. Doon ko mas lalong napatunayan, may masama siyang balak. At bukas, sa harap mismo ni Dr. Villanueva, sisimulan kong ilantad ang katotohanan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi ako groggy, hindi rin ako parang lantang gulay gaya ng mga nakaraang buwan. Malinaw ang isip ko at iyon mismo ang nagpapatunay na tama ang hinala ko. Sabay-sabay kaming lumabas ng bahay. Gusto sanang sumama ni Olivia pero mabilis akong nagsalita. Huwag na iha, magpahinga ka muna dito. Mas maayos na kaming dalawa na lang ng anak ko. Kita ko ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon niya. Mula sa pagkukunwaring masaya, naging malamig ang titig. Pero bago pa niya masabi ang kahit ano, nagsalita si Marco. Oo, Hon, kami na lang ni Mama. Babalik kami agad. Habang papalayo ang sasakyan, tumingin ako sa salamin. Nakatayo si Olivia sa harap ng bahay, nakangiti, pero ang ngiting iyon ay hindi na nakakapanatag. Sa halip, parang may kasamang banta. At doon ko naramdaman ang totoo. Kapag bumalik kami mamaya, baka mas malala pa ang abutan namin. Habang bumibiyahe kami ni Marco papunta sa klinik ni Dr. Villanueva, ramdam ko ang kaba na parang sasabog ang dibdib ko. Tahimik siya sa tabi ko, nakatingin sa kalsada. Maya-maya, nagsalita siya. Ma, nag-aalala talaga kami ni Olivia. Minsan pakiramdam ko ayaw niyo na kaming pagkatiwalaan. Napalingon ako sa kanya. Anak, hindi ganon, pero may mga bagay na kailangan kong linawin. Kanina, tinawagan ko ang klinik at sinabi nila na wala akong reseta ng kahit anong gamot nitong mga nakaraang buwan. Napakunot ang noo niya. Ha? Pero araw-araw kayong may iniinom na tableta, nakikita ko mismo. Yun na nga Marco, kaya kailangan nating tanungin si doktor ng diretsahan para maliwanagan tayong lahat. Pagdating namin sa klinik, sinalubong kami ni Dr. Villanueva. Giyang Teresa, mabuti at nandito kayo. Ano pong maitutulong ko ngayon? Mabilis kong inilahad. Doktor, gusto ko pong kumpirmahin. Ano po ba talaga ang mga gamot na nireseta niyo sa akin nitong mga nakaraang buwan? Tiningnan niya ang chart sa computer. Base sa records, wala akong nireseta maliban sa vitamins at mild pain reliever at iyon ay halos 6 na buwan na ang nakalipas. Wala na kayong dapat iniinom ngayon. Napatingin ako ay Marco. Kita ko ang unti-unting pagdilim ng kanyang muka, parang hindi makapaniwala. Pero araw-araw, 3 tableta ang iniinom ni Mama. Si Olivia mismo ang nag-aabot sa kanya. Tumikhim si doktor, halatang nagulat.
Kung ganoon, kailangang magpalaboratory tayo agad. Blood at urine test para makita kung may pumasok na substances sa katawan ninyo. Tumango ako. Oo, Dok, kahit ngayon na. Mabilis nilang inasikaso ang mga test. Habang hinihintay namin, umupo kami ni Marco sa labas ng klinik. Tahimik siya, hawak ang ulo. Makalipas ang 2 oras, lumabas na ang resulta ng mga test. Tinawag kami ni Dr. Villanueva sa loob ng kanyang opisina. Diyan Teresa, may nakita tayong kakaibang substances sa dugo at ihi ninyo. Hindi ito normal. May mga traces ng sedatives at low-dose poison na karaniwang nakikita sa mga pestisidyo. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig. Napakapit ako sa upuan, nanginginig ang tuhod. Poison? Halos pabulong kong ulit. Tumango ang doktor. Oo, maliliit na dose kaya hindi agad halata. Pero kung araw-araw itong pumapasok sa katawan ninyo, unti-unti kayong hihina at bibigay ang inyong sistema. Mabuti at nadala kayo agad dito. Tumingin ako kay Marco. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang muka. Pero paano? Paano napunta sa katawan ni Mama yan? Huminga ng malalim si doktor. Kadalasan, galing ito sa iniinom o kinakain. May nakapagsasabi ba sa inyo na uminom kayo ng ibang gamot na hindi ko nireseta? Saglit na katahimikan. Doon na dahan-dahang napunta ang tingin ni Marco sa akin. Pinilit kong maging matatag. Araw-araw, si Olivia ang naghahanda ng pagkain at gamot ko. Nakita ko ang pag-igting ng panga ni Marco. Halatang pilit na nilalabanan ang posibilidad. Hindi, imposible. Hindi magagawa ni Olivia yon. Mahal niya ako. Mahal niya rin si Mama. Hinawakan ko ang kamay niya. Anak, hindi ko sinasabing paniwalaan mo agad ako. Pero andito ang ebidensya, hindi ako ang nagsasabi. Ang dugo ko mismo ang nagsasalita. Naglabas si doktor ng resibo at report. I-refer ko ito sa toxicologist para mas malinaw. Pero payo ko, huwag munang uminom ng kahit anong hindi galing sa akin. At iwasan muna ang mga pagkain na hindi ninyo siguradong ligtas. Paglabas namin ng klinik, mabigat ang katahimikan sa sasakyan. Nakatingin lang si Marco sa kalsada, mahigpit ang hawak sa manibela. Marco, mahina kong sabi, wala akong balak sirain ang pamilya mo, pero kung totoo ang lahat ng o kailangan nating maging handa, baka pati buhay mo malagay sa panganib. Saglit siyang hindi kumibo, hanggang sa tuluyan niyang pinahinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada at tumingin sa akin. Ma, kung totoo to, kailangan kong makita mismo. Kailangan kong mahuli siya sa aktong gumagawa niyan. At doon nagsimula ang plano, ang paraan para mahuli si Olivia gamit ang mismong bitag na siya rin ang naghanda. Pag-uwi namin mula sa klinik, ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin ni Marco. Siya mismo, nagpakawala siya ng buntong hininga. Ma, gusto kong makita mismo. Gusto kong malaman kung totoo ang hinala mo. Doon ko naisip ang plano. Marco, maglalagay tayo ng kamera sa kusina. Yung maliit lang, hindi mapapansin. Para kung may ginagawa si Olivia sa pagkain ko, makukunan natin ng ebidensya. Napatingin siya sa akin, halatang nag-aalangan. Kung mali ka, Ma, ibig sabihin, napapahiya lang tayo sa kanya. Pero kung tama ako, anak, baka buhay ko ang kapalit kung hindi tayo kikilos. Tahimik siyang tumango, tanda ng pagsang-ayon. Kinagabihan, habang abala si Olivia sa panunood ng teleserye sa sala, nagkunwari si Marco na may inaayos sa cellphone niya. Ang totoo, inilagay niya ang maliit na kamera na binili niya kanina sa loob ng cabinet sa kusina. Nakaharap mismo sa lamesa kung saan inihahanda ang lahat ng pagkain ko. At sa oras na iyon, alam kong magsisimula na kaming makakuha ng katotohanan. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Tahimik akong bumaba ng kwarto at tiningnan ang kusina. Nandoon na si Olivia, abala sa pagluluto ng almusal. Parang wala siyang kaalam-alam na bawat galaw niya ay may matang nakatingin mula sa maliit na kamera na nakatago sa cabinet. Mula sa hagdan, pinagmamasdan ko siya. Nakita kong binuksan niya ang kanyang bag, kinuha ang maliit na bote at mabilis na nagpatulo ng ilang patak sa baso ng juice. Pagkatapos, maingat niya itong hinalo
saka inilagay sa tray kasama ng sinangag at itlog. Para akong tinusok sa puso ng matalim na karayom. Heto na, malinaw sa aking mga mata. Ang tanong na bumabagabag sa akin sa loob ng maraming linggo, ngayon ay may kasagutan. Nay, gising na po kayo. Heto ang almusal ninyo. Masigla niyang tawag. Inilapag niya ang tray sa mesa, nakangiting parang wala siyang ginawang kasalanan. Pinilit kong ngumiti. Salamat, Olivia. Mamaya ako nakakainin. Gusto ko munang maghilamos. Sige po, pero huwag niyong kalima. Utang inumin ang juice, ha? Para lumakas kayo. Sagot niya, sabay tingin na parang may lihim na hinihintay. Nang umalis siya papunta sa sala, mabilis kong kinuha ang baso at inilagay sa ilalim ng lababo. Doon ko tinakpan ng plastik at itinago para maipadala kay Dr. Villanueva sa susunod naming check-up. Pagbalik sa mesa, kunwari kinagabihan, halos hindi mapakali si Marco. Paulit-ulit niyang pinapanood ang video, umaasang baka nagkamali lang siya ng tingin. Pero sa bawat ulit, mas malinaw ang ebidensya. Si Olivia mismo ang naglalagay ng likido sa baso ng juice ko. Ma, baka may ibang paliwanag dito. Mahina niyang sabi, halos desperado. Baka vitamins lang o herbal drops? Umiling ako. Kung vitamins lang, bakit hindi niya sinabi? At bakit palihim niyang ginagawa? Hindi siya nakasagot. Kita ko ang sakit sa kanyang mukha. Ang taong pinakamamahal niya, ngayon siya ring posibleng traidor. Anak, maingat kong dagdag. Alam kong mahirap tanggapin. Pero mas mahirap kung magpapatuloy tayo na parang walang nangyayari. Isipin mo, kung hindi ko natuklasan to, baka wala na ako ngayon. Napapikit si Marco, napakuyom ang kamao. Ma, hindi ako papayag, hindi ko hahayaang may mangyari pa sa'yo. Pero kailangan nating plano, hindi tayo pwedeng basta-basta sumugod. Tumango ako. Tama ka, sa ngayon magpanggap tayo. Kailangan nating makita kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. At habang nagkukunwari tayong wala tayong alam, mag-iipon tayo ng ebidensya. Kinabukasan, nagpatuloy ang lahat na parang normal. Bumaba ako para mag-almusal at tulad ng dati, inihain ni Olivia ang pagkain ko. Nay, kumain po kayo. Niluto ko to para lumakas kayo, sabi niya. Nakangiti pa rin ng peke. Tinitigan ko siya, pilit na pinapakalma ang sarili. Salamat iha, ang sipag mo talaga, sagot ko sabay subo ng kaunting kanin. Hindi ko man ginagalaw ang baso ng juice, nagkunwari akong busog at masaya. Nang pumasok si Marco sa kusina, agad siyang hinalikan ni Olivia sa pisngi. Hon, buti kumakain si mama ngayon, mas okay na siya, sabi niya. Napansin ko ang bigat ng titig ni Marco habang pinagmamasdan ang asawa niya. Walang sinabi, pero ramdam ko ang apoy ng galit na pilit niyang kinukubli. Pag-alis ni Olivia para pumasok sa trab, agad kong nilabas ang baso ng juice at itinago sa maliit na cooler. Plano naming dalhin iyon kay Dr. Villanueva para masuri. Nang makaalis siya, umupo kami ni Marco sa sala. Ma, mahina niyang sabi. Kailangan nating maging matatag. Hindi ko pa alam kung paano, pero oras na mahuli natin siya ng tuluyan, wala nang makakatakas na dahilan. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na nagsisimula na ang totoong laban, hindi na para lang sa kaligtasan ko, kundi para sa buong pamilya namin. Kinabukasan, dinala namin ni Marco ang nakuhang sample ng juice kay Dr. Villanueva. Pagpasok namin sa klinik, agad kaming sinalubong ng doktor, halatang nag-aalala. Ano ito? Tanong niya nang makita ang boteng may laman. Dok, ito po ang juice na inihanda sa akin ni Olivia. Gusto naming ipatest. Matapos ang hapunan, nagpresenta si Olivia na siya na ang maghuhugas ng mga plato. Habang nakatalikod siya, dahan-dahang nagsalita si Marco. Ma, bukas pupunta tayo kay Linda sa Batangas. Kailangan mong magpahinga roon. Bakit bigla? Mabilis na tanong ni Olivia, lumingon mula sa lababo. Gusto ko lang na makasama si mama ng pamilya niya para may ibang hangin din siya, sagot ni Marco, nakangiti. Halata ang hindi niya pagkagusto pero wala siyang nagawa kundi tumango. Sige,
Pero ako ang maghahanda ng mga gamit ni Mama. Nagkatinginan kami ni Marco. Pareho naming alam na may nakikita na siyang kakaiba sa kilos namin. At habang gabi lumalalim, ramdam ko na papalapit na ang sandali na masusubok kung hanggang saan ang kayang gawin ni Olivia at kung kaya naming makaligtas bago mahuli ang lahat. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik ang buong bahay pero ramdam ko ang tensyon sa paligid. Pagbaba ko, nadatnan ko si Olivia sa kusina, abala sa pagluluto ng almusal. Nakasuot siya ng pulang bestida, maayos ang buhok at abot-tenga ang ngiti nang makita ako. Nay, may danggit at champurado ako rito, paborito nyo. Masigla niyang bati. Ngumiti ako, kunwaring masaya. Salamat iha, mukhang masarap. Habang inihahain niya ang pagkain, naramdaman kong dumating si Marco mula sa itaas. Hon, kailangan nating umalis mamaya para dalhin si Mama sa Batangas. Gusto ko siyang makapahinga roon, sabi niya. Napalingon si Olivia, mabilis ang pagtugon. Ngayon din? Hindi ba pwedeng sa weekend na lang? May trabaho pa ako bukas. Umiling si Marco. Ngayon na, kailangan ni Mama ng ibang paligid. Sandali lang ang katahimikan. Kita ko ang paninigas ng katawan ni Olivia bago siya muling ngumiti. Sige, kung yan ang gusto nyo, ako na ang maghahanda ng mga gamit ni Mama. Habang nag-ayos siya ng mga maleta, sinenyasan ako ni Marco na sumunod sa likod bahay. Ma, alam kong napansin mo na ayaw niya tayong makaalis agad. Lalo akong nagdududa. Huwag kang mag-alala anak. Sa Batangas mas ligtas tayo, pero kailangan din nating mag-iwan ng ebidensya dito. Sagot ko, sabay abot ng maliit na kahon kung saan ko itinago ang mga tableta at natitirang tsaa. Ipapakita ko ito kay Linda. At kung may resulta na mula sa laboratory, mas lalo nating mapapatunayan, dagdag ko. Nang bumalik kami sa sala, nakahanda na ang maleta. Nay, isinama ko na ang mga gamot ninyo para hindi kayo mawalan, malambing na sabi ni Olivia, sabay abot ng maliit na pouch. Kinuha ko iyon, nagpasalamat at ngumiti ng bahagya. Pero sa loob-loob ko, alam kong iyon mismo ang ebidensya ng kanyang kasalanan. Pag-alis namin, nakatayo siya sa pintuan, pagdating namin sa Batangas, sinalubong kami ni Linda, ang kapatid kong matagal ko nang hindi nakakasama. Mahigpit ang yakap niya sa akin, halatang nag-aalala. Teresa, buti at nakarating ka. Ang payat mo na at parang sobrang haggard, sabi niya habang hinahaplos ang aking likod. Salamat Linda, dito muna ako magpapahinga. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang tinig ko. Habang inaayos ni Marco ang mga gamit sa kwarto, ipinakita ko kay Linda ang maliit na kahon na dala ko, mga tableta at ang pouch ng tsaa. Ito ang araw-araw na pinapainom sa akin ni Olivia. Pero, sabi ni doktor, wala naman akong reseta. Nanlaki ang mata ni Linda. Diyos ko, Teresa, ibig sabihin, tama ang hinala mo, mabuti at nadala mo yan, kailangang masuri ng eksperto. Tumango ako. Oo, may sample din ng juice na ipinadala na ni doktor sa laboratory. Sa ngayon, dito muna tayo maghintay ng resulta. Habang nag-uusap kami, dumating si Marco. Kita ko ang bigat sa kanyang mga balikat. Tita Linda, hindi ko alam kung paano haharapin si Olivia. Hindi ko matanggap na siya mismo ang gumagawa nito. Hinawakan siya ni Linda sa balikat. Marco, minsan kahit mahal natin ang isang tao, hindi natin alam ang kakayahan niya. Pero huwag mong hayaang mapahamak ang mama mo. Sa gabing iyon, sabay-sabay kaming naghapunan. Una kong napansin, mas malakas ang gana ko kumain. Wala ang mapait na lasa, wala ang biglaang hilo. Ang simpleng tinola ni Linda ay parang gamot sa katawan ko. Habang nagkakainan, tumingin sa akin si Marco at ngumiti ng bahagya. Ma, ngayon ko lang nakitang busog ka ulit. Napaluha ako. Sa loob ng maraming buwan, ngayon ko lang naramdaman na parang bumabalik ang lakas ko. At kasabay ng lakas na iyon, tumitibay din ang loob ko. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan kami sa sala. Pero hindi ko maiwasang isipin,
Ano na kaya ang ginagawa ni Olivia habang wala kami? Sigurado akong nagdududa na siya. Habang nakahiga ako sa kama, pinikit ko ang aking mga mata. Sa wakas, ligtas ako kahit pansamantala lang. Pero alam kong hindi magtatagal. Susundan niya kami. At nang gabing iyon, pinangako ko sa sarili ko. Kapag humarap na muli ako kay Olivia, hindi na ako ang dating mahina at tahimik na Teresa. Ako na ang handang lumaban. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami sa bahay ni Linda, dumating ang tawag mula kay Dr. Villanueva. Agad kong sinagot, nanginginig ang kamay ko sa kaba. "Diyan, Teresa, nakuha na namin ang resulta ng juice na ipinadala ninyo," sabi niya. "Dok, ano po ang nakita ninyo?" tanong ko, halos pabulong. "Positibo. May lamang kemikal na karaniwang ginagamit sa pestisidyo pero nasa napakaliit na dose, sapat para makapagbigay ng panghihina, pagkahilo at unti-unting pagpalya ng laman loob kung tuloy-tuloy na iniinom. Parang lumubog ang mundo ko. Kahit alam ko na sa puso ko ang totoo, ibang klasing bigat ang dulot ng marinig ito mula mismo sa isang doktor. Narinig kong lumapit si Marco. "Dok, ibig sabihin, may sadyang naglalagay nito sa inumin ng mama ko?" "Ganoon na nga, mag-ingat kayo. At payo ko, magsampa na kayo ng reklamo. Mas mabuti kung may dagdag na ebidensya pa." Pagkababa ng tawag, hindi ko na napigilang umiyak. Niakap ako ni Linda ng mahigpit. "Teresa, huwag kang matakot. Ngayon hawak na natin ang patunay. Hindi ka na nila kayang gawing baliw o mahina." Tahimik si Mark, hinawakan ko ang kanyang kamay. "Anak, hindi kasalanan ang magmahal, pero ngayon kailangan mong piliin kung saan ka lalaban at alam kong pipiliin mo ang katotohanan." Tumango siya kahit nangingilid ang luha. "Oo ma, simula ngayon hindi na ako magbubulag-bulagan. Kailangan nating harapin si Olivia. Ngunit alam naming hindi pwedeng basta-basta na lang sumugod. Kailangan ng tamang oras, tamang paraan. Kaya napagdesisyonan naming manatili muna sa Batangas habang iniipon ang lahat ng ebidensya, ang mga tableta, ang tsaa at ang resulta ng laboratorio. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi siya titigil. Hindi ganun kadali kay Olivia ang mawala ng kontrol. At tama ang hinala ko. Kinagabihan, nakatanggap si Marco ng mensahe mula sa kanya. "Hon, bakit hindi kayo umuuwi? Baka kailangan na nating pag-usapan ng masinsinan ang kalagayan ni Mama. Natatakot ako para sa kanya." Tumingin si Marco sa akin, hawak ang cellphone. Kita ko ang pangamba sa kanyang muka. At doon ko sinabi, hindi siya natatakot para sa akin. Natatakot siyang mawala ang hawak niya sa atin. Kinabukasan, habang nasa veranda kami ni Linda, lumapit si Marco, dala ang cellphone niya. "Ma, nagpadala na naman ng mensahe si Olivia," sabi niya. "Kung hindi daw tayo uuwi ngayong araw, siya mismo ang pupunta rito para sunduin tayo." Napakagat ako ng labi. Hindi na siya nakokontento sa mga dahilan. Ramdam kong desperado na siya. "Ano ang sagot mo?" tanong ko. "Wala pa. Gusto ko sanang magpanggap na normal ang lahat. Pero baka mas lalo lang siyang magduda." Sagot ni Marco, halatang naguguluhan. Sumabat si Linda. "Mas mabuting hayaan niyo siyang pumunta rito. Kung dito siya gagawa ng hakbang, mas may tsansa tayong mahuli siya sa aktong ginagawa ang kalokohan niya." Napatingin ako kay Marco. Kita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "Tita, hindi ba delikado? Paano kung may gawin siyang masama dito mismo?" Ngumiti si Linda ng matatag. "Nandito ako, at hindi lang ako. Kilala ko ang ilang pulis dito sa bayan. Kung sakaling may mangyari, agad tayong makakahingi ng tulong." Huminga ng malalim si Marco at tumango. "Sige, hahayaan natin siyang pumunta." Kinagabihan, habang naghahanda kami ng hapunan, muling dumating ang mensahe mula kay Olivia. "Hon, nag-aalala ako. Hindi tama ang ginagawa niyo. Babalik ako bukas para sunduin kayong dalawa. Ayokong lumayo sa pamilya." Binasa namin iyon ng sabay-sabay. Ramdam kong hindi iyon mensahe ng pagmamahal. Isa iyong banta. Isang pahiwatig na hindi siya papayag na mawalan ng kontrol. Pagkatapos kumain, nagplano kami.
Bukas kailangan nating maging handa, sabi ko. Maglagay tayo ng recorder sa mesa. Kung sakaling gumawa siya ng bagay na mapanganib, may ebidensya tayo. Sang-ayon ako, sagot ni Marco, at ako mismo ang magbabantay sa bawat galaw niya. Nang gabing iyon, hindi ako dalawin ng antok. Nakahiga ako, nakatingin sa kisame. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang paghahalo ng takot at lakas. Bukas, makikita ko siyang muli. Ang babaeng ilang buwan akong unti-unting pinapatay, ngunit ngayon may hawak na akong katotohanan. At pinangako ko sa sarili ko, hindi na ako magpapakita. Kinabukasan, maaga pa lang, ramdam ko na ang kaba. Ang hangin sa Batangas ay malamig at sariwa, pero sa dibdib ko, parang may apoy na naglalagablab. Bandang 10:00, may dumating na puting kotse sa harap ng bahay ni Linda. Bumaba si Olivia, nakasuot ng simpleng bestida, dala ang isang malaking bag. Sa unang tingin, mukha siyang nag-aalala, pero sa likod ng ngiti niya, ramdam ko ang pagkabalisa. "Honma!" Malakas niyang bati, sabay lapit at yakap kay Marco. "Grabe, ilang araw na kayong hindi umuuwi. Ano bang nangyayari?" Tahimik si Marco, ngunit halatang pinipilit ang sarili. "Gusto lang ni Mama ng ibang hangin. Nagpahinga muna kami rito kay Tita Linda." Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. "Nay, nag-aalala ako. Hindi pwedeng ganito. Kailangan niyong bumalik sa bahay para maalagaan ko kayo." Napakagat ako ng labi, pinipigilan ang sarili na sumigaw. "Olivia, maraming salamat sa malasakit. Pero mas magaan ang pakiramdam ko rito. Tingnan mo, nakakalakad na ako ng mas maayos at hindi na ako ganun kahilo." Sandali siyang natigilan. Kita ko ang pilit ng ngiti niya. "Siguro kasi iba ang hangin dito, Nay. Pero sa bahay natin, mas ligtas kayo. Doon ko kayo mas matututukan." Dinala niya ang bag sa kusina at inilabas ang ilang pagkain. May niluto akong adobo at sopas. Alam kong paborito nyo. Kainin nyo at magugulat kayo, mas gagaan ang pakiramdam nyo. Nagkatinginan kami ni Marco. Tahimik, pero malinaw na alam naming pareho kung ano ang ibig sabihin nito. "Salamat, Iha." Sagot ko, pilit na kalmado. "Mamaya tikman natin." Habang inilalagay niya ang pagkain sa mesa, maingat kong inilagay ang maliit na recorder sa ilalim ng mantel. Sa bawat galaw niya, ramdam ko ang tensyon. Nakita kong muli niyang inilabas ang maliit na bote mula sa bulsa ng kanyang bag. Mabilis na tumulo ang ilang patak sa mangkok ng sopas, sabay halong maingat. Napahawak ako sa dibdib kana. Pinipigilan ang kaba. Si Marco naman, halos hindi makagalaw sa kinatatayuan. Pagkatapos, ngumiti si Olivia. "Naitikman niyo na, mainit pa." Ngunit ngayong malinaw na malinaw ang lahat, alam kong darating na ang sandali ng pagharap. Hindi na ito haka-haka. Nasa harapan na namin ang katotohanan. Tahimik ang mesa habang nakahain ang adobo at sopas na inihanda ni Olivia. Ramdam ko ang bigat ng titig niya habang inilalapit niya sa akin ang mangkok. "Nay, sige na, tikman niyo. Mainit pa para lumakas kayo." Tumingin ako kay Marco at nakita kong nanginginig ang kanyang panga habang pinipigilan ang sarili. Tumikhim siya sa kamarahang nagsalita. "Hon, teka. Bago kumain si Mama, gusto ko munang itanong, ano ang laman ng bote na laging ginagamit mo sa kusina?" Biglang nanigas ang mukha ni Olivia pero mabilis niyang tinakpan ng pilit ng ngiti. "Ha? Anong bote?" Vitamins yon. Herbal supplement lang para kay Mama. Pampalakas." Kinuha ni Marco ang bag niya at inilabas ang maliit na bote. "Ito ba ang tinutukoy mo? Herbal supplement daw? Pero bakit hindi mo sinabi kahit minsan? At bakit palihim mong nilalagay sa pagkain niya?" Napalunok si Olivia at kita ko ang bahagyang pamumutla ng kanyang mukha. Kasi ayokong isipin ni Mama na masyado siyang mahina, kaya palihim ko na lang nilalagay para hindi siya mag-alala." Mabilis kong sumabat. Kung vitamins lang yan, bakit sinabi ni Dr. Villanueva
na may nakita silang kemikal na ginagamit sa pestisidyo sa dugo ko. Natigilan siya. Sandali lang, pero sapat para mas lumutang ang katotohanan. Pilit pa rin siyang ngumiti. Hindi ko alam kung saan nanggaling yon. Baka galing sa ibang iniinom mo dati. Olivia, tigilan mo. Nanlaki ang mga mata niya at tumayo bigla. Hindi totoo yan, Marco. Asawa mo ako. Bakit ako gagawa ng ganyan? Para saan? Lumapit ako sa kanya, hawak ang recorder na nakatago sa mesa. Para saan? Dahil gusto mong palabasin na mahina ako, na wala akong kwenta hanggang sa tuluyan na akong mawala, at lahat ng ito ginawa mo sa ilalim ng bubong namin. Sa puntong iyon, halos sumigaw na si Marco. Olivia, sabihin mo sa akin, totoo ba? Nilalason mo ba si Mama? Tahimik siya, nangingilid ang luha, pero hindi siya makatingin sa amin ng diretso. At sa katahimikan na iyon, mas malinaw ang sagot kaysa sa anumang salita. Nanginginig ang katawan ni Olivia habang nakatayo sa harap namin. Hindi siya agad nakasagot. Nakayuko siya, mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang bestida. Ilang segundo ang lumipas bago siya biglang sumigaw. Ginawa ko lang yon dahil wala na akong ibang paraan. Wala kayong alam sa hirap ko. Nagulat kami ni Marco. Ano ibig mong sabihin? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Humagulhol si Olivia, sabay upo sa silya. Lahat ng pera mo, Marco, halos napupunta kay Mama. Lahat ng oras mo para sa kanya. Ako, laging pangalawa, laging nakatingin lang, nakakasakal. Natulala ako. Olivia, anak kita sa puso, kahit manugang lang. Hindi ko kailanman inagaw ang asawa mo. Hindi niyo naiintindihan. Sigaw niya habang dumadaloy ang luha. Gusto ko lang ng buhay na maganda para sa amin ni Marco. Pero habang kayo ang inuuna niya, wala kaming maipon, wala kaming sariling buhay. Kaya inisip kong, kung wala ka na, mapupunta lahat sa amin. Hindi ko gustong patayin ka agad, kaya dahan-dahan. Para isipin ng lahat, natural lang. Natahimik ang buong kwarto. Si Marco halos mabaliw sa narinig. Olivia, asawa kita, pinakasalan kita dahil akala ko kasama kita sa lahat ng laban ko. Pero ang gagawin mo pala, traidorin ang pamilya ko. Ginawa ko lang to para sa atin, muling gaw ni Olivia, sabay hawak sa kamay ni Marco. Mahal kita, gusto ko lang tayong magkaroon ng maayos na kinabukasan. Pero mabilis na binawi ni Marco ang kanyang kamay. Kung mahal mo ako, hindi mo sisirain ang taong pinakamahal ko. Hindi mo lalasunin ang mama ko. Nakita ko ang pagkabagsak ng mundo kay Marco. Hindi na siya makatingin kay Olivia, halos nanginginig sa galit. Ako naman, kahit puno ng sakit ang dibdib ko, ramdam ko ang bigat ng awa. Ang babaeng ito na itinuring kong anak, ganito pala ang iniisip laban sa akin. Olivia, mahina kong sabi. Maaaring iniisip mong solusyon ito, pero ang totoo, hindi ka lang nagtaksil sa akin. Nilason mo rin ang pamilya mo, ang tiwala ng asawa mo, ang kinabukasan nyo. Napahagulgol siya, halos bumagsak sa sahig, pero alam kong huli na ang lahat. Ngayon hawak na namin ang katotohanan at wala nang balikan. Tahimik ang buong bahay matapos ang pagbubunyag ni Olivia. Ang hangin parang mabigat na bato sa dibdib naming tatlo. Si Marco, nakaupo sa gilid ng mesa, hawak ang ulo, hindi makapaniwala sa narinig. Ako naman, pilit pinapakalma ang sarili, pero ramdam ko ang matinding kirot sa dibdib, hindi lang dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa kung sino siya sa buhay namin. Olivia, maingat kong sabi, pwede pa sanang maayos ang lahat kung sa umpisa pa lang sinabi mo ang totoo, pero pinili mong patayin ako ng dahan-dahan, hindi ko iyon matatawaran. Umiyak siya, nanginginig, pero hindi na nakahanap ng salita. Tumayo si Marco, sa wakas ay nakapagsalita. Olivia, hindi ko alam kung paano kita haharapin. Asawa kita. Oo, pero asawa rin ako ng taong muntik nang pumatay sa mama ko. Paano ko palalagpasin yon? Sumilip si Linda mula sa sala. Hawak ang cellphone. Marco, Teresa, nakausap ko na ang pinsan kong pulis. Papunta na sila rito. Kailangan nating gawin ito sa tamang paraan. Agad na nagulat si Olivia. Huwag,
Marco, huwag niyo akong ipapahuli. Magbabago ako, nangangako ako. Lumapit si Marco, nanginginig pero matatag. Olivia, hindi na ito tungkol sa pagbabago. Ginawa mo na ang ginawa mo. Hindi lang si Mama ang nilason mo, pati ang tiwala ko, sinira mo. Nang dumating ang dalawang pulis, maingat nilang kinuha si Olivia. Nagpumigla siya, sumisigaw, pero wala na siyang magawa. Marco! Hon! Maniwala ka! Ginawa ko lang to para sa atin. Ngunit hindi na lumingon si Marco. Nakaupo lang siya, hawak ang kamay ko, nakapikit, parang pinipilit lakasan ang loob. Pag-alis ng kotse ng pulis, binitiwan niya ang isang malalim na buntong hininga. Ma, patawarin mo ako. Hindi ko nakita ang ginagawa niya. Dapat mas maaga kong pinaglaban ka. Hinawakan ko ang kamay niya. Anak, wala kang kasalanan. Ang mahalaga, narito ka ngayon at nailigtas mo ako. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming Juan, ramdam kong magaan ang dibdib ko. Malaya ako sa lason at higit sa lahat, malaya sa takot. Habang yakap ko si Marco at nakatingin kay Linda, alam kong hindi madaling kalimutan ang nangyari. Pero sigurado ako sa isang bagay. Kahit gaano karumi ang pagtataksil, mas malakas pa rin ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. At iyon ang nagligtas sa akin